Okay mga sir, magandang araw. Ngayon ifi-feature ko sa inyo yung bago nating updated na 3 channel car wash bendo timer. So actually parehas lang ito dun sa dati. Yung kaibahan lang is gumamit na tayo ng Wi-Fi chip or ESP32 para sa ating main controller. So mas madali na itong i-configure since sa Wi-Fi ka na mag-set ng mga parameters. Same pa rin, meron pa rin tayong tatlong relay. Pero, in-update pa natin ito sa latest natin na ano. So, ang ginawa natin, tinanggal na natin itong relay na tatlo. Pinalitan natin ng SSR. Kasi karamihan sa mga customers natin is pinapalitan nila ng SSR. So, ang ginawa natin, so, kinater na lang natin yung concern nila, yung gusto nila. Instead na mechanical relay, pinalitan natin ng solid state relay. So, ang ginawa ko, pinaliit ko na lang ito, tinanggal ko itong relay, pinaliit ko, kaya magiging itsura niya ganito na. Okay? So, ito na yung bago nating version ng 3-in-1 or 3 channel car wash bendo timer. Parehas lang ito dun sa dati, yung kaibahan lang is mas maliit na yung board kasi nga nilabas na natin yung relay. Kasi ginamit natin yung solid state relay or SSR. Basically, parehas pa rin yung mga location ng mga headers or ng mga screw terminals. Meron pa rin tayong DC jack at saka screw terminal para sa ating 12 volts power supply. Meron tayong screw terminal para sa coin slot. Meron din para sa mga buttons. Tsaka meron tayong GST connector para sa ating mga LED. Tapos meron tayong connection ng LCD display. Tsaka dito na yung connection ng SSR. Dito natin ikakabit yung mga SSR natin. So, tatlong SSR since 3 channel yung ating car wash bendo timer. Okay? So, ngayon, i-discuss natin yung wiring. Actually, parehas lang. I-review lang natin kung ano yung na-update. Okay? Discuss natin ngayon yung wiring ng ating bagong 3-in-1 car wash bendo timer. Start tayo sa 12 volts na power supply. So, pwede natin gamitin itong centralized. Ikakabit natin dito sa screw terminal. Meron yung label na ground tsaka 12 volts. Or, pwede rin tayong gumamit nitong 12 volts adapter. Dito naman natin ikakabit sa DC jack. Next, yung coin slot naman. So, sa coin slot, straightforward lang. Yung black sa ground, yung white sa coin, tsaka yung red sa positive or 12 volts. Next naman yung mga LEDs tsaka LCD. So yung ating package, pag umorder kayo, meron rin kasamang button. Tsaka yung button niya, meron siyang built-in LED. Okay? So yung connection ng LCD is dito lang. Gumagamit tayo ng 20 by 4 na LCD. Tapos na may I2C. So i-connect natin yan dito. Next naman yung ating button na merong built-in LED. So, tatlong button yung kasama sa package pag in-order nyo. So, meron yung wire harness. I-connect nyo lang dito sa mga GST connector. Tapos, next naman, yung buttons na mismo. So, yung button, tatlo. I-connect natin yan sa button 1 para sa channel 1. Yung channel 2 naman sa button 2. Tapos yung start button para sa channel 3, i-connect naman natin sa button 3 na screw terminal. Tapos, lastly, so instead na relay, SSR na ngayon yung gamit natin. So yung connection ng SSR, simple lang. Ganito, meron tayong tatlong SSR. So meron yan sa input side, meron yung positive tsaka negative. I-connect lang natin yan sa positive tsaka negative din ng screw terminal. So, meron tayong SSR1, SSR2, tsaka SSR3. Corresponding sa ating channel 1, channel 2, tsaka channel 3. Okay? So, paano i-connect yung mga
outputs natin or yung mga devices na i-control natin. So, ganun lang, parehas lang sa relay. So, meron tayong mga ano dito, SSR. So, considered relay pa rin naman ito, kaya lang solid state relay. So, itong nasa baba na black tsaka brown, ito yung galing sa ating main board. So, meron tayong 220 volts na AC source. Tapos, meron tayong tatlong outlet. Dito natin ikakabit yung mga devices na i-control natin gaya ng pressure washer, yung foam machine, or kahit na ano. Tapos, yung isang linya ng 220 volts, directly connected yan sa isang line naman ng outlet. Tapos yung pangalawang linya ng 220 volts AC source, i-connect natin yan sa isang linya naman ng isang terminal naman ng SSR. So kung mapapansin nyo, parehas lang ito sa connection ng relay. Tapos yung pangalawang terminal ng SSR, i-connect natin sa isang linya naman ng outlet. Ganon din sa outlet 2, tsaka sa outlet 3. So ganyan lang kasimple. Parehas lang ng connection dun sa relay. Medyo may ano lang, may konting difference kasi nga ito nasa labas na, hindi na siya built-in sa board. Okay? Now, discuss naman natin yung paano i-set up yung parameters ng ating 3-in-1 or 3-channel car wash window timer. Okay? Sa pag-set naman ng ating parameters para sa ating 3-channel car wash window timer, first, connect lang kayo sa ating SSID, which is by default car wash window. So, click nyo yan, tapos connect. So, yung password, default password niya is 1234567 So, 1234567 yung default na password niya. So, I suggest pagka login nyo, palitan nyo na para at least secure yung ating window. Tapos, click yung next para mag-connect. So, pwede rin siya sa phone, ano? Hindi lang siya sa laptop. Pwede rin gamitin yung phone. Tapos, pag connected na, open lang kayo ng browser. Tapos sa browser, type nyo yung 192.168.4.1. So, makikita nyo ngayon yung ating car wash window settings. So, dito sa top, meron tayong current sales. So, may tracking tayo ng sales. So, unfortunately, hindi ito online, ano? Ito yung local lang na sales, yung sa current window natin. Ito yung sales niya since last na reset. So, hindi pa natin matatrack online yung ating sales since hindi pa tayo connected. Hindi pa ito connected sa internet yung ating car wash. So, maybe in the future, pagka may time, baka magawa natin ng paraan. Sa ngayon is local lang muna. So, yung sales niya is based dun sa last reset. So, pwede mo siyang i-reset. Every time mag-cash out kayo, reset nyo yung sales para at least may tracking kayo kung magkano na yung sales nyo since last kayo nag-cash out. Tapos, dito naman, sa window name, pwede nyong palitan ito. So, ito yung display sa ibabaw ng ating 20x4 na LCD display. Kasi yung iba, hindi naman car wash yung application na ginagamit nila, na pinagagamitan nila ng timer, kundi minsan may isa akong customer na ginagamit niya ito sa tindahan nila. Nagde-dispense ng suka, toyo, tsaka mantika. So, ginawa niya, pinalitan niya ito ng pangalan ng tindahan niya. So, nasa sa inyo na yan kung anong ilalagay niyo dito. So, maximum of 20 characters lang, ha. So, hindi naman siya, kahit lagyan nyo yan ng kahit anong characters, walang problema. As long as within 20 characters lang siya. Okay? Tapos, palitan natin. 3-in-1 car wash window. Okay? Tapos, dito naman, sa relay 1 or channel 1, pwede nating set yung price.
dito natin isi-set yung price. Tapos, yung name nung channel 1. So, limited lang tayo sa 5 characters kasi limitado yung space ng ating LCD. So, dito pwede nyo i-rename yung channel 1. So, pwede nyo ilagay dito water, tapos yung time. So, itong 60 seconds na ibig sabihin niya, yung 10 pesos is equivalent sa 60 seconds. Tapos, yung enable pause naman, siyempre, self-explanatory. Pagka naka-check yun ng enable pause, pwedeng i-pause ng user. Pagka naka-disable naman, tuloy-tuloy na siya pag nag-start. So, hindi na siya pwedeng i-pause. Okay? So, ganun din sa relay 2, tsaka sa relay 3. Pares lang. Tapos lastly, itong ating Wi-Fi settings. So, pwede nyo itong palitan yung SSID. Pwede nyo rin i-hide para at least hindi siya visible sa mga user. Tapos, which is, ito yung pinaka-importante, please palitan nyo ng password para hindi ma-access ng ibang unauthorized na tao. Okay? Katapos yung i-set up, i-click nyo na yung save. So, yun na yun. So, wala nang mga buttons na kailangan pindutin. Dito lang sa browser natin lahat gagawin. Okay? Yun lang. Maraming salamat.